Sa isang universidad ay mayroong tatlong magkakaibigan na kilala ng lahat. Ito ay sina Kevin, Stephen at Dave. Hindi sila mapaghiwalay sa loob man o sa labas ng paaralan. Lagi silang magkakasabay kung maglakad. Punong-puno ng kumpiyansa sa sarili at akala mong sila lamang ang anak ng Diyos. Normal na ang makita silang nagpapagala-gala sa paaralan habang pinagtitripan ang ibang estudyante. Nakita mo ba si Kevin, Stephen at Dave? Hindi sila umattend sa klase ni Professor Martin kanina. Wika ng third-year student na si Doris sa kaibigan niyang si Sarah habang naglalakad sa hallway patungo sa library. Wala namang bago doon. Lagi silang wala sa klase. Pero ang nakapagtataka lang ay mataas pa rin ang nakukuha nilang grado. Napabuntong hiningang wika ni Sarah. Halos lahat ng estudyante ay nagtataka kung bakit ang magkakaibigang sina Kevin, Stephen at Dave ay matataas ang grado kahit madalas ay wala naman sila sa klase. Malaya silang umabsent at hindi nagsasubmit ng assignments at wala ring ginagawang projects. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay sila pa rin itong nakakakuha ng mataas na marka. Usap-usapan ng ibang estudyante na baka raw mayroon silang koneksyon sa mismong administrator ng school. O baka naman, malakas lang talaga sila sa mga professor. Nabalitaan ko, yung tito ni Dave ay best friend daw ng dean. Bulong ni James sa kaklase habang hinihintay na dumating ang kanilang professor. Nako, hindi malabong mangyari yon. Pero hindi naman tayo pwedeng magkalat ng chismis kung wala tayong matibay na ebidensya. Wika naman ni Bea. Hanggang chismis at bulungan lamang ang nagagawa ng magkakaklase. Dahil sa tuwing darating ang tatlo ay tatahimik na sila. Kapag nagsama-sama si Kevin, Stephen at Dave ay puro kayabangan at pambababae ang mukhang bibig nila. Nabansagan na rin silang playboys ng paaralan. Lagi nilang ipiniflex ang mamahaling damit, sapatos, kotse, at maging ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Hindi may pagkakaila na nagmula sila sa may kayang pamilya, kaya sa tingin nila, lahat ay kayang matumbasan ng pera at kahit na ang kaibigan at respeto ay kayang bayaran. Si Kevin, Stephen at Dave ay hindi lamang kilala dahil sa kanilang yaman, kundi pati na rin sa pagiging matapobre at salbahe. Madalas, ang pampalipas oras nila sa paaralan ay pagtripan, ipahiya at kutyain ang mga kaklase na sa tingin nila ay kayang-kaya nilang tapakan ng pagkatao. Minsan, professor pa ang napagdidiskitahan nila, lalo na yung bata at bagong salta lamang sa universidad. Tingnan mo nga yang si John, gamit pa rin yung lumang bag na napulot sa basurahan. Nakangising wika ni Kevin sa kaklaseng dumaan sa kanilang harapan. Yung bagong professor, napansin nyo ba? Pilit na pilit magsalita ng English. Akala mong nakabaluktot yung dila. Nagkakanda bulol-bulol na sa sinasabi. Wika naman ni Dave bago humagalpak ng tawa. Si Stephen naman, ang pinaka-leader ng grupo, ay tatawa-tawa lamang habang may tinitingnan sa cellphone. Si Clarissa, ang second-year student, ay naglabas rin ng hinaing sa kaibigan. Bakit kaya nandito sa campus yung mga ganyang tao? Akala mo naman silang nagmamay-ari nitong paaralan. Kahapon, tinapon ni Kevin yung libro ko nung makasalubong niya ako sa hallway. Tapos tumawa siya ng malakas na akala mo naman na nakakatuwa yung ginawa niya. Sinabi mo pa, at ang mas nakakainis pa doon, walang sino man ang naglalakas loob na kumontra o sawayin sila. Kahit pa yung mismong school admin. Kaya yung mga estudyante na lamang ang nag-a-adjust. Wala naman kasi tayong magagawa. Marami na silang ginawa na hindi maganda pero wala ring nag-report sa takot na balikan sila ng tatlong damuho. Wika naman ni Jenica. At ang nakakainis pa, alam na alam nila na walang lalaban sa kanila. Kaya sinasamantalan nilang maliitin yung mga estudyante dito. Sana makahanap sila ng katapat. Palaging siga kung umasta si Kevin, Stephen at Dave. Subalit, isang araw, dumating ang bagong estudyante na kayang humamon sa kanila. Iyon ay walang iba kung hindi si Lucas, isang transfer student. Napagpasyahan niyang komprontahin ng tatlo matapos marinig ang mga usap-usapan ng ibang estudyante.
Hindi siya makapapayag na maging biktima ng mga ito. Sakto namang naabutan niya si Kevin na pinatumba ang kaklase dahil lamang sa isang notebook. "Bakit hindi mo subukan yung kasing laki mo?" wika ni Lucas. Matalim ang pagkakatitig niya kay Kevin. Napaatras si Kevin, pero sinenyasan niya si Dave at Stephen na siya ay tulungan. "At sino ka naman para utusan kami?" wika ni Stephen. "Ako yung taong naniniwala sa hustisya at respeto sa kapwa-tao, at mukhang hindi nyo pa yata na pag-aaralan yon," wika ni Lucas. Sa kabila ng sinabi ng binata ay nagtawanan lamang ang tatlo. Pero mula noong araw na iyon ay marami na ang nagbago. Bayani ang tingin ng mga estudyante kay Lucas. Siya ang naging bagong pag-asa ng marami. Pinuri din nila ang katapangan at paninindigan nito na siya lamang ang gumawa sa nakalipas na 3 taon. Ang totoo niyan, iniisip ng mga estudyante na matatapos lamang ang paghari-harian ng tatlo kapag nakagraduate na ang mga ito. Pero mukhang magbabago na ang lahat ng iyon dahil kay Lucas. Nang sumunod na semester ay may nag-transfer na estudyante, si Charlene, ang matalino, maganda, matangkad at sexing babae. Nasa kanya na ang lahat, maliban sa isa. Simple lamang ang kanyang suot at naiiba kumpara sa kanyang mga kaklase. Ang kanyang damit, bag at sapatos ay hindi branded pero maayos naman. Ayon sa usap-usapan ng mga estudyante sa hallway, si Charlene daw ay galing sa isa sa pinaka-prestihiyosong universidad sa kanilang bansa. Ang universidad na kilala sa pagkakaroon ng pinakamatatalino at successful na alumni. Pero kung pagmamasdan ang kanyang itsura, ay marami ang hindi makapaniwala. Pagpasok ni Charlene sa unang subject ay si Stephen, Kevin at Dave agad ang kanyang kaklase. Pinagmasdan nila ang bagong salta para ito ang pagdidiskitahan. Mukhang nanghiram lang siya ng damit sa kanyang lola. Nakangising wika ni Kevin. "Pupusta ako, galing yan sa probinsya. Baka magsasaka yung magulang. Baka buong ipon nila ay ibinayad nila sa tuition dito." "Naku, baka scholar yan," wika naman ni Dave. "Tama ka. At sa tingin ko, yung lugar nila ay talagang liblib. Yung tipong walang signal ang cellphone. Baka nga hindi niya alam kung ano ang wifi." Natatawang wika naman ni Stephen. Panay tawa pa ang tatlo. Hinusgahan agad nila ang dalaga, base lamang sa panlabas na itsura. Wala silang kaalam-alam na ito na pala ang ikapapahamak nila. Matapos marinig ni Charlene ang hindi magagandang komento, ay nakaramdam siya ng galit. Huminga muna siya ng malalim bago hinarap ang tatlo. "Alam nyo, mas mabuti pang makilala ako bilang isang probinsyana na may kumpiyansa at determinasyon sa sarili, kaysa naman puno ng branded at mamahaling gamit, pero nakaasa naman sa pera ng magulang. Pero ano bang meron kayo kapag tinanggal ang lahat ng yan?" Humakbang si Charlene papalapit kay Stephen bago itinuloy ang pagsasalita. "Alam mo, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Bilog ang mundo. Siguro, ikaw ang nasa ibabaw ngayon. Pero sa tingin mo, sa mga susunod na araw ay magagawa mo pa rin magyabang? Sa tingin mo, kaya mong panindigan ang pagiging toxic? Saan ka kaya dadalhin ang ugali mong yan?" Napuno ng katahimikan ng buong silid. Hindi makapaniwala ang mga estudyante nang isang babae pala ang kukumpronta sa tatlong naghahari-harian sa paaralan. Matapos magsalita ni Charlene ay nagpalakpakan ang mga estudyante. May nagsisigawan pa. Pinuri nila ang katapangan ni Charlene, samantalang ang tatlong magkakaibigan ay hindi magawang magsalita. Para bang nagulat sila sa nangyari dahil nasampal sila ng katotohanan. "Kevin, wala siyang karapatan na kumprontahin tayo ng ganito," bulong ni Dave sa kaibigan. "Tama ka. Siguro nga inaungusan niya tayo ngayon. Pero hindi na ito mauulit pa. Hinding-hindi ko ito mapapalampas." Si Stephen naman ay parang natulala pa rin dahil siya talaga ang napuruhan ni Charlene kanina. "Pagsisisihan niyang lahat ng to," wika ni Stephen sa sarili habang nakakuyom ang mga palad. Makikita ang pagkatalo ng tatlo. Hindi sila sanay na mapahiya sa harap ng maraming tao.
kaya paghihiganti ang kanilang iniisip. Nang mga sumunod na araw ay nagpatuloy lamang si Charlene sa pag-aaral ng may dignidad at puno ng kumpiyansa sa sarili, habang ang tatlong magkakaibigan ay gumagawa ng paraan upang makapaghiganti sa lalong madaling panahon. Inakala niya sigurong natalo niya tayo, pero hindi pa tapos ang laban. Ipapakita natin sa kanya kung ano ang kapalit ng ginawa niyang pamamahiya sa atin. Nakangising wika ni Stephen. Determinado talaga sila na maipahiya ang dalaga, nang sa gayon ay sila ulit ang maghari-harian sa paaralan. Mula noong kumprontahin sila ni Charlene ay sumikat ito at hinangaan ng maraming estudyante. Hindi lamang ang kanyang tapang ang ikinaiinis ng tatlo, kundi pati na rin ang dedikasyon niya sa pag-aaral. Lagi siyang laman ng library at maging pag-uwi ng bahay ay libro pa rin ang kanyang kaharap. Nakita niyo ba yung score ni Charlene sa nakaraang exam? Siya ang number 1. Wika ni Lucas sa kaklase. Hindi lang yon, siya ang napili ng school natin bilang representative sa gagawing kompetisyon. Grabe, nakaka-inspire talaga siya. Maging ang mga professor ay humanga rin sa abilidad at talino ni Charlene. Mabilis siyang matuto at marami ring ideya na mapapakinabangan nila. Ngunit, habang tinatanggap ni Charlene sa entablado ang bunga ng kanyang pinaghirapan at sakripisyo, ay matatalim na tingin ang ibinabato ng tatlo. Siguro nga, siya ang bida ngayon, pero hindi rin yan magtatagal. Naiinis na wika ni Stephen. Dapat natin siyang ilagay kung saan siya nararapat. Wika naman ni Dave. Tama kayo, dapat siyang matuto. Pero pag-isipan natin mabuti ang mga plano natin. Hindi tayo pwedeng magkamali. Huwag tayong magpadalos-dalos. Wika ni Kevin. Walang kamalay-malay ang dalaga kung ano ang panganib na naghihintay sa kanya. Isang tanghali, nagsama-sama na naman ang tatlo sa isang coffee shop na nasa tapat lamang ng kanilang paaralan. Bakas ang excitement sa mukha ni Stephen habang sinasabi sa mga kaibigan ang naisip niyang plano. Naisip kong magpanggap tayo sa harap ni Charlene na okay na ang lahat, na parang walang nangyari. Kunyari ay nagbago na tayo at gusto nating magsimula ulit. Iimbitahan ko siya sa aking birthday party na gaganapin sa pinakasikat at pinaka-eleganteng hotel rito sa syudad. Stephen, parang alam ko na kung anong iniisip mo. Siguradong a-attend siya sa party, suot ang baduy na damit, habang tayo ay nakasuot ng branded at designer outfits. Tama ka dyan, Dave. At pag dumating siya sa party ay sisiguraduhin nating makukunan ng camera ang lahat. Siguradong mapapahiya siya ng sobra. Dapat naka-live streaming din sa social media para sumikat siya kaagad. Total, yun naman ang gusto niya. Siguradong ipagdarasal niya na sana lamunin na lang siya ng lupa kapag nangyari yon. Nakangising wika pa ni Stephen. Paano kung pagsuspetsahan niya tayo? Paano kung hindi siya umattend ng party? Mahinahong tanong ni Kevin. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Kukumbinsihin ko siya. Ipapakita natin na kaibigan niya tayo. Tapos, kapag umattend siya sa birthday party ko, siguradong katapusan niya na. Sabay-sabay na nagtawanan ng tatlo. Upang maisakatuparan ng plano, ay nagpa-reserve na si Stephen sa hotel. Sikat ang lugar na iyon dahil sa napakagandang view ng dagat at mga city lights. Tamang-tama para sa kanilang maitim na balak. Nag-send na ako ng mga invitations via email sa mga kaibigan natin. Wika ni Stephen habang ipinapakita ang listahan kay Dave at Kevin. At para kay Charlene, gusto ko yung mas personal. Nakangising wika pa nito. Kinabukasan, suot ang formal na damit ay iniabot niya kay Charlene ang isang gold na envelope. Charlene, gusto ko sanang imbitahan ka ng personal sa gaganaping birthday party. Sana makapunta ka. Alam kong may mga hindi tayo pagkakasundo pero naniniwala ako na ito na yung chance para makapagsimula tayo ulit. Hindi agad tinanggap ni Charlene ang envelope. Tiningnan niya muna ang mga mata ni Stephen pero nakita niyang sincere naman ito. Salamat, Stephen. Nakangiting wika ng dalaga.
Habang binabasa ang invitation, iniisip ni Charlene kung ano ang kanyang isusuot sa gaganaping okasyon. Lihim na napangiti si Stephen. Agad niya ring tinawagan ng mga kaibigan upang sabihin ang magandang balita. Ayos, tinanggap niyang invitation. Tuwang-tuwa ang tatlo. Iniisip pa rin nila na isang probinsyana si Charlene, kaya siguradong hindi bagay sa party ang isusuot nito. Subalit, ang hindi nila alam, ang panlabas na anyo ay nakakapanling lang ng tao. Wala silang kaalam-alam na sa likod ng simpleng pananamit nito ay marami siyang pera at koneksyon. Hindi magsasaka ang kanyang mga magulang at lalong hindi siya nakatira sa liblib na lugar tulad ng kanilang inaakala. Para sa tatlong magkakaibigan na lumaki sa luho, inakala nilang basta may pera ka ay nakakaangat ka sa iba. Upang matupad ang kanilang mga plano ay naglaan ng malaking halaga si Stephen. Nag-hire sila ng professional team upang mag-install ng high-definition na camera. Kumuha rin sila ng mga magla-live streaming sa party upang masiguro na makikita ng maraming tao kung ano ang mga kaganapan sa loob. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Excited na sila, lalong-lalo na si Stephen na siyang nagplano at gumasto sa lahat. Gustong-gusto niya nang makipaghigante upang maibalik ang dati nilang imahe sa paaralan. Pagsapit ng araw ng Sabado, grande ang naging entrance ng tatlo, suot ang kanilang mga designer outfit sakay ng sports car. Sila ang pinagtitinginan ng mga dumarating na bisita. Idodouble check ko lang kung ready na ba ang lahat, wika ni Stephen habang isa-isang chinecheck ang anggulo ng camera. Inutusan niya rin na simulan na ang pagla-live streaming. Maraming bisita na ang nagsidatingan. Si Stephen ay nakatayo sa entrance habang tinatanggap ang mga regalo. Si Kevin at Dave naman ay hindi mapakali. Halos mabali ang liig nila sa kakatingin sa labas kung paparating na ba si Charlene. Baka hindi napupunta yun. Baka natauhan. Siguro naisip niyang hindi natin siya ka-level. Nakangising wika ni Kevin. Sabagay, ano bang aasahan mo sa isang probinsyana? Baka natutulog na yun ngayon sa takot na mapahiya. Dugtong naman ni Dave. Siguro nga tama kayo. Mas mabuti pang mag-enjoy na lang tayo buong gabi. Nakangiting wika ni Stephen. Sa totoo lang ay talagang dismayado siya dahil sa laki ng ginastos niya para lamang ipahiya si Charlene. Tapos hindi naman pala ito dadating. Masayang lahat nang biglang maagaw ang kanilang atensyon dahil sa tunog ng dumarating na sasakyan. Isang limousine ang huminto sa entrance ng hotel. Nagkatinginan ang tatlo dahil hindi nila alam kung sino ang dumating na bisita. Lahat ay matyagang naghintay kung sino ang bababa mula roon. Pagbukas ng pinto ng limousine ay agad nilang napansin ang eleganteng sapatos. Ilang sandali pa ay tuluyan na nilang nakita ang pamilyar na mukha ni Charlene. Suot nito ang kulay pulang gown na kumikinang sa liwanag ng ilaw. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan. Nag-transform ito bilang elegante at napakagandang dalaga. Pero hindi lang iyon ang nagpagulat sa lahat dahil bumaba rin ang matangkad at gwapong binata. Magkasabay silang naglakad papalapit kay Stephen. Happy birthday, Stephen! Nakangiting wika ni Charlene, sabay abot ng isang kahon. Agad naman iyong binuksan ni Stephen, at lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mamahaling brand ng relo. Paano kang nakabili nito? Akala ko ba isa kang, alam mo na? Nauutal na wika ni Stephen. Tumawa ng malakas si Charlene, dahilan para lumapit at maintriga ang mga bisita. Stephen, sino bang nagsabi sa iyo na nagmula ako sa mahirap na pamilya? Dahil ba simple lang akong manamit? Alam mo, kaya napili kong magsuot ng simple ay dahil hindi ko ugali ang magyabang. Para sabihin ko sa iyo, ang tatay ko ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa natin. At ang nanay ko naman, siya ang tagapagmana ng universidad na ating pinapasukan. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay mas pinili kong mamuhay ng simple. Hindi tulad ng ibang tao dyan.
Nang mga sandaling iyon ay hindi magawang magsalita ni Kevin, Stephen at Dave. Nawala ang angas sa kanilang mga mukha. Ang kasiyahan nila kanina ay napalitan ng matinding pagkagulat at pagkapahiya. Nagkatinginan na rin ang mga bisita habang nagbubulungan. Si Patrick, ang binatang kasama ni Charlene, ay nakaagaw rin ng atensyon. Namukhaan siya ng mga bisita. Siya pala ang hinahangaang negosyante. Sa kanyang edad ay marami na siyang napatunayan dahil sa taglay na abilidad at talino. Marami na siyang proyekto na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Alam niyo ba na business partner ni Patrick ang mga magulang ni Kevin, Stephen at Dave? Wika ng isang bisita. Nilapitan ni Patrick ang tatlong magkakaibigan bago mahinahong nagsalita. Kumusta ng family business ninyo? Sa tingin ko ay malapit nang matapos ang kontrata. Napatulala na lamang ang tatlo. Hindi sila makapaniwala na hindi lang pala mayaman si Charlene, kung hindi, may koneksyon rin ito sa kanilang pamilya at negosyo. Charlene, hindi ko alam na magkakilala pala kayo. Nauutal na wika ni Stephen. Marami pa kayong hindi alam. Nakangiting wika ni Charlene bago hinawakan ang braso ni Patrick. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang magkakaibigan dahil sa sobrang pagkapahiya. Noon lamang nila napagtanto na ang mga naka-install na camera at live streaming ay nakatutok sa kanila. Nalaman tuloy ng lahat ng estudyante kung paano sila naging katawa-tawa sa sarili nilang plano. Habang sumasayaw si Patrick at Charlene ay nagtatawanan sila. Ilang taon na silang magkasintahan at sa susunod na taon, pagka-graduate ni Charlene, ay napagkasundoan na nilang magpakasal. Ang tatlong magkakaibigan naman ay naupo na lamang sa isang sulok at halos ayaw nang magpakita sa mga bisita. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng to, bulong ni Kevin. Parang isang bangungot. Birthday ko pa naman, wika ni Stephen. Mali siguro na minaliit natin si Charlene, bulong naman ni Dave. Nang sumapit ang araw ng Lunes ay tuwang-tuwa ang mga estudyante habang pinag-uusapan ang nangyari sa party. Dahil sa mga nangyari ay napilitang humingi ng tawad ang tatlong magkakaibigan sa lahat ng mga taong nagawa nila ng hindi maganda. Nangako rin sila na hindi na muli pang magdadala ng gulo at takot sa kahit na sino sa paaralan. Nagkamali kami at pinagsisisihan na namin ang lahat. Nakayukong wika ni Dave, Kevin at Stephen. Pinapatawad na namin kayo. Ang mahalaga naman ay natuto na kayo sa mga nagawa ninyong pagkakamali. Nakangiting wika ni Charlene, kasabay ng palakpakan at sigawan ng mga estudyante. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.